Naganap ang primerya ng Partido Likud noong Lunes na nagbunga ng listahan ng mga kandidato na sinabi ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na labis niyang ikinatuwa. Ang Ministro ng Enerhiya at Infrastruktura na si Eli Cohen ang nangguna, sinundan ni tagapagsalita ng Knesset na si Amir Ohana at Ministro ng Katarungan na si Yariv Levin. Ang JNS ay nasa isang malaking presinto ng botohan sa Jerusalem kung saan binigyang diin ng mga ministro at miyembro ng Likud ang kahalagahan ng nalalapit na halalan sa Knesset sa Oktubre 27. Umaasa ako na pipiliin nila ang pinakamahusay na koponan upang harapin ang hudikatura at ang kaliwa pagdating ng pangkalahatang halalan sa Oktubre 27. Isa sa mga pangunahing issue ay ang pangangailangan na tapusin ang reforma sa hudikatura at magkaroon ng malalim na pagbabago sa sistemang panghukuman. Hindi na ito makakaya ng publiko. Lalo na matapos kumibunyag ang katotohanan tungkol sa mga nangyayari. Ang realidad na ito ng isang sistemang sarado para sa napakaraming tao. Isang sistema na walang hustisya, walang pantay na pagtrato sa lahat. Determinado akong tapusin ang hakbang na ito. Ang kalihim ng transportasyon na si Miri Regev ay pumanglima, samantalang ang kalihim ng edukasyon na si Yoav Kish, ang kalihim ng diaspora na si Amichai Shikli at ang kalihim ng kultura at palakasan na si Miki Zohar ay nakapasok din sa 10 nangunguna. Ang Likud, sa tulong ng Diyos, ay bubuo rin ng susunod na pamahalaan. Kaya mahalaga ang araw na ito upang mabuo ang pinakamahusay na koponan na sasama kay Netanyahu para sa darating na halalan sa Oktubre sa tulong ng Diyos. Sa tulong ng Diyos, maghahanda tayo para sa halalan, mananalo sa halalan, at dalhin ang Likud at si Netanyahu sa pamumuno ng bansa. Iyan ang pinakamahalagang bagay. Nung gabi bago ang primary, sinabi ni Netanyahu na ang bagong listahan ay pipigil sa pagbuo ng isang pamahalaang kaliwa pagkatapos ng halalan. Kailangan nating ibalik ang kapangyarihan sa inyo, sa bayan. Para magawa ito, hindi dapat matakot. Hindi kay Baharam Miara, hindi kay Yitzhak Amit, at hindi sa anumang mafia ng batas. Ibalik ang pamumuno sa bayan. Ito ang pamunahing misyon para magtagumpay tayo sa iba pang mga bagay. Bilang. Otomatikong inilalagay si Netanyahu sa itaas ng listahan ng partido. Noong nakaraang buwan, binigyan ng Likud Central Committee si punong ministro Netanyahu ng kapangyarihan na punan ang 8 sa unang 30 posisyon sa listahan ng Likud Knesset. 3 pang puesto ang nakalaan para sa mga senior na miyembro ng Likud, kabilang sina Ministro ng Depensa na si Israel Katz at Ministro ng Ugnayang Panlabas na si Gideon Saar. Dahil dito, maaring hindi na makabalik sa Knesset ang ilang kasalukuyang mambabatas pagkatapos ng eleksyon. Ngunit sinabi nila sa GNS na mahalaga pa rin ang nalalapit na botohan. Gusto namin sa listahan ng Likud ay mga mandirigma para sa ating depensa, tunay na depensa, mga mandirigma para sa ating kalayaan, tunay na demokrasya, hindi yung meron tayo ngayon na isang babae lang ang nagdedesisyon para sa 10 milyong tao tulad ng abogado general. Oo. Sa tingin ko, alam na ng lahat na yon. Kahit sa hanay ng kaliwa, na mahalaga para sa Estado ng Israel at para sa katatagan ng Estado ng Israel na ayusin ang sistemang legal dito sa Israel. Ang pinal na listahan ng Likud ay mabubuo na ngayon bago ang eleksyon sa Oktubre 27, habang ang partido ay nagsisikap na mapanatili ang posisyon nito bilang pinakamalaking puwersa sa larangang pampulitika ng Israel.